Magandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo diretsong reaksyon, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ka ng video na to at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig din ang inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito. Aiko Melendez may banat kay Vice President Sara Duterte. At ito, naglabas na rin ng opinion si VP Sara Duterte sa pagkamatay ni Cabral. At ito ang pinakamalupit. Full video ng totoong pangyayari sa pagkamatay ni Cabral. At dito sa bidyong to, masasabi nating buhay talaga si Cabral. Grabe. Patindi na ng patindi to ah. Parang wala nang katapusan na ka-fake newsan to. So yun, kamusta kayo mga banateros, mga kabiyaya? Isang maligayang belated ba? Merry Christmas sa atin lahat at parating na ang ating 2026, ang ating bagong taon. Shoutout sa mga politika, magbago na kayo mga putang ina nyo. Huwag na kayong maging kawatan sa 2026 ha. Marami na kayong nakulimbat nung 2025. Puro na, punong-puno na yung mga bangko nyo, mga bahay nyo ha. May mga mansyones na kayo. Ibigay nyo na sa amin itong 2026 na to. Huwag na kayong maging kawatan. Oh, shoutout sa pamilyang Marcos. Palitan na apelido nyo, hindi na Marcos. Kayo ay family Kawatan. Patindi ng patindi ngayon at may panibagong niluluto na naman sila sa mga Duterte. Pero sa susunod na mga video natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa banat ni Aiko Melendez kay Vice President Sara Duterte. At dito sa video na ipapakita natin ngayon na kung saan ay talagang posibleng talagang buhay etong si Yusek Cabral. Kaya naman pala sabi ng asawa walang foul play. Kaya pala sabi nung okay lang daw. Wala daw nangyaring foul play. Kaya pala nagtataka tayo na first time ever in Philippine history na yung kamag-anak mo ay natagpuang patay na ayaw mong magpaimbestiga kasi nakakasigurado ka na ito ay aksidente at walang foul play. You eating my nerve. You eating my nerve. Grabe na to. At syempre, bago tayo mapunta dun sa mismong mga main topic natin, mapunta muna tayo dito. At ito nga yung kay yung kay Saldico. Buhay pa nga ba? O, patay na. Patay. At yung etong kay Congressman Libiste. Siguro sa susunod na lang na video. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo ha. So eto. Ayan na nga. Ang nag-iiyakan po nga ang mga tansuan ngayon dahil sa kanilang walang tulugan na ka-fake newsan, bagsak pa rin po at lumagapak sa panga ngiwi ni Marcos Jr. ang kanyang 3%. 3 lahat tapos minus pa. You eating my nerve. Tangina, nakakaya no? 3% na nga lang, minus pa. Kawawa si Marcos. Guys, kaya paano naman magsinungaling kayo? Guys, kahit paano magpanggap kayo na na may tiwala pa rin kayo kay Marcos. May tiwala pa rin kayong addict siya. Putang ina. Trust rating ni VP Sara tinambakan ang kay Marcos Jr. Bumaba sa 3% ang net trust rating ni President Marcos Jr. habang umakyat naman sa 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station or tinatawag na
SW. Grabe, no? Biruin niya, nagtutulong-tulong na niyan, ha? Pinklawan, Dilawan, tas yung mga Pulangaw, 'di ba? Tatlong grupo nagtutulong-tulong / NPA. Ay, kasama na pala sa mga Dilawan 'yun. 'Di ba? Oh, pero yung si Vice President Sara Duterte, ayan pa rin. Mahal at tiwalang-tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Ayan ang presidente namin. 'Di ba? Hindi nasasayang ang ginagawa naming pangkukupal or pangungupal sa mga ka-fake newsan nyo. Hindi nasasayang yung ginagawa namin dito, especially to Banateros Brothers. Hindi nasasayang at kahit puro tad-tad na kami ng Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction, at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. death threat. Alam namin kung nasa tamang landas ba kami o wala. At ito yung patunay na yun. Dahil hindi lang naman to etong tiwala ng taong bayan kay BP Sara. Hindi naman si BP Sara makikinabang dito kundi ang buong Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dito niyo makikita yung pagkakaisa rin ng mga Pilipino. Biruin mo ang layo ng agwat ng Pulangaw, oh. Partida kakampi niya pa yung Dilawan at Pinklawan yan. So hala! Hala! So, ibig sabihin, Marcos, pinaplastik ka ng mga kakampi mo. Ha? So, ibig sabihin, pati kakampi mo, pinaplastik ka. Biruin mo 3%. May Dilawan ka. May Pinklawan ka. May may Pulangaw ka. May mga bayarang kang vlogger. Tapos 3%. Ang sagwa nung half. Pati ako natawad doon sa ako eh. Baho pa. Grabe. Ang dami-dami nyo. So, ibig sabihin talaga. Kasi ito hindi to magiging 3% kung pati ang mga Dilawan, kung pati ang mga Pinklawan, at ang solid na mga Pulangaw supporters or tinatawag na mga Marcos loyalistang tanga. Kung solid pa rin yan sila kay Marcos Jr., hindi magiging 3% yan. /minus. Diba? So, ibig sabihin nun nito, talagang ginagamit lang po talaga ng mga Dilawan at Pinklawan, lalong-lalo na ng mga makakaliwa, mga NFA dyan. Etong si Marcos, dahil nga alam nila na mapapakinabangan nila. Pero deep inside, motherfucker, is... deep inside, ayaw talaga nila kay Marcos Jr. Gamit lang talaga. Putang ina, 3 na nga lang, minus pa. Putang ina mo. Di ka mabuwaba sa bagay. Hindi, alam nyo, diba, palagi natin sinasabi to na walang epekto kay Marcos Jr. Kasi sa sarili niya, magaling siya at alam nyo naman mga ugali ng mga bangag, diba? Ganon. So, para sa kanya, itong 3% na to, fake news nga. Diba, sinasabi nga daw ni Auntie Claire, ewan ko kung totoo lang yun na etong ratings na daw to ay fake news daw. Ewan ko lang kung sinagot na ni Auntie Claire to. Pero ang masasabi ko dyan, Auntie Claire, sa bagay, wala na kami asahan sa'yo. Oo, wala na. Yung salitang Auntie Claire, nakatatak yan. Kapag sinabi mong Auntie Claire, ang papasok sa isip mo, 3 bagay lang. Tanga, bobo, at fake news. Yan lang, wala na iba.
Pag sinabing Attorney Claire Castro, ang lalabas dyan, tanga, bobo, fake news. Yan lang, wala na ibang maiisip ang taong bayan sa kanya, yan lang. Kaya ayahan na natin. Pero dito nakakaya to. Yun nga lang, hindi to iniinda ni Marcos kasi nga, ang mga bangag parang zombie yan. Wala na ding feelings. Kagaya ng katabi mo, wala na siyang feelings sa'yo. Amoy lupa ka na daw kasi. Ay. sorry. Tangina, no? Hoy, shoutout dyan sa mga vlogger. Putang na, laki-laki ng sinasahod nyo tapos hindi nyo mapangat-angat yung trust rating ng Pangulo nyo. Putang ina. Hoy, sayang yung binabayad siya ni Romualdez. Pag ganyan ng ganyan, ako po. Shoutout kay former House Speaker Martin Romualdez, the future Prime Minister of the fucking Philippines. Shoutout po sa'yo. Bound ako po. Kung ganyan, ako po. Dapat binabawasan nyo po yung sahod ng mga vlogger nyo. Kasi tingnan nyo yung epekto, ho. Sa susunod kasi, mas galingan pa. Tapos lagyan ng konting acting. Para naman kapani-paniwala, yung taong bayan medyo maniniwala sa kanila kahit kapiranggot. Hindi yung tawag dito na laki-laki ng binabayad, hindi nyo sila napapakinabangan. Tingnan nyo, nakakahiya ito. Sa pinsan mo, Martin Romualdez. Ang laki-laki ng pondo nyo sa mga vlogger, biruin nyo 400 million para lang sa mga vlogger. Tapos ganito lang yung patutunguhan na trust rating. Ay nako Marcos, ako sa'yo Marcos, baka baka inuunti-unti ka na ni Romualdez. Nako, baka talagang ginagapang ka na rin ni Romualdez sa mga vlogger niya. O baka sinisiraan ka na din. Nako, kung ako sa'yo, Marcos Jr., ipaimbestigahan mo din yung pinsan mo. Baka mamaya inuunti-unti ka na. Alam naman na natin ng playbook ni Martin Romualdez na pagkatapos nilang pabagsakin ng mga Duterte, isusunod ka din. Nako. Kung ako sa'yo, nako. Ang mga demonyo pa naman, galit din yun sa kapwa demonyo. Oo, kung si Satanas nga, kakambal niya si Lucifer eh. Iisa lang yun, di ba? Kaya ako sa'yo, mag-ingat din ako. Mukhang nagkakadigmaan na yung magpinsan, no? Naku. Kawawa si Marcos, oh. Halos nagngingiwi na yung panga sa kaka-update, di ba? Tapos 3% yung ratings. Ay! Utang inang yan. Mga ganun na yun. Ganun na sa hello children. Mga ganun na eh. Tapos 3% lang. Nakakahiya. Tapos sasabi ni Auntie Claire dito, wala na pong pakialam dyan ng ating Pangulo. Basta ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang ang kanyang trabaho. Bustahan tayo. Gaganyan na naman si O kaya, sasabihin yan, ang galing, kung sino yung hindi nagtatrabaho, siya yung mataas ang rating. At kung sino yung nagtatrabaho, siya yung mababa ang rating. Yan. Dalawa lang ang sasabihin ni Auntie Claire dyan. Or pangatlo, hindi na siya magsasalita dito. Kawawa, no? Ang dami-dami niyong trolls. Milyon ang binabayad nyo sa mga troll army. Tapos sa mga vlogger pa. Tapos putangin na ganito yung ratings. Nakakahiya. Iwi! Yak! Kawawa naman si Marcos. Kulang na lang mag-update siya sa mga lalabas sa Netflix eh. Tapos 3%. Masakla pa doon, may minus pa. Ay! Wawa Marcos. Lagi nag-a-update para lang mapagkatiwalaan ulit ng mga Pilipino. Pero wawa Marcos, punta pa rin sa 3%. Ay nako.
Pakiramdam mo minsan pinsan mo, Marcos, baka tinatarantado ka na. Nako, delikado yan. Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction, at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Eto pa isa. Sabi ni Sabi ni PCO Sec Dave Gomez, hindi pala sa Pasko, sa New Year, siguradong mayroon ng makukulon ayon sa palasyo. Surely. Sino kukulong nyo sa New Year? Baka naman mali. Baka si Marcos magkukulong sa New Year. Sa kwarto. Hindi, baka si Diskaya na yung tinutukoy ni Marcos Jr. na makukulong na kayo. Kasi yung mga engineer, pero sa Congress, sa mga ilang mga politikong sikat, hindi walang makukulong. At siguro baka si Saldico, yan yung mga tinutukoy siguro ni Marcos na makukulong. Oh. Surely na daw, surely may makukulong sa bagong taon. Sino na naman kaya to? Eto, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, 3% opposed na mandato. Sa pinakabagong survey, negatibo na ang trust rating ni Bongbong Marcos Jr. Malinaw at walang alinlangan ng mga mensahe ng mga Pilipino na wala na silang tiwala sa kanyang kakayahan mamuno at magbangkaroteng bangkaroteng administrasyon. Wala talaga. Unang-una, hindi lang sa mga project, sa mga proyekto, maaano ho tayo na mawawalan talaga tayo ng tiwala kay Marcos Jr. yung mga pangako niya na hindi niya natupad. Diba? Asan na yung bigas? Hanggang ngayon, biglang nawala na yung pabigas-bigas nila. Binibenta na nga lang diba? Ang pangako, ibababa sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ang ginawa, nagbenta sa kada may bagyo lang. So marami. Tsaka yung mga lumalabas. Yung mga lumalabas kay Marcos Jr. na mga salita. Kasi nga una-una, 'di ba? At yung isa pa yan, yung pasabog ni Amy Marcos. Na-addict nga tong magpamilya na to. 'Di ba? Wait lang, hatching lang ako. Woo! Baho talaga ni Marcos. Hanggang dito, amuyin ko 'Di ba? Yung pasabog ni Amy Marcos, yan isa pa yan. Ano pa ba? Maraming bagay na mawawalan ka talaga ng tiwala kay Marcos Jr. At isa pa niyan, yung mga ginagawa niya na, tas yung pinakamalala pa dito, si Auntie Claire. Yung mga ka-fake newsan ni Auntie Claire na ginagawa. Isa yan sa nagpababa ng rating si Marcos Jr. Sasabi naman na ni Marcos, wala naman na akong pakialam dyan sa ratings yan, nandito naman na ako. Yun ang akala nyo. Kaya kung sino man na kandidato ang didikit kay Marcos Jr. sa 2028 para magpa-endorso, putang ina, huwag ka nang tumakbo. Huwag na. Tingnan mo nga sarili niya, hindi niya mapataas Papanalo ka pa niya. Kupal ka ba? Lul! Ay, lako. Dito tayo. Ay, eto malupet. Sabi ni Kiko Barsaga, si Gov. Vilma Santos ay halimbawa ng lahat ng mali sa politika sa ating bansa. Binulag ng sariling yaman sa mga hinaing ng taong bayan. Alam nyo to, ako iniidolo ko po si Luis Manzano. Iniidolo ko po yan. Lagi ako nanonood sa mga vlogs
At nakasama ko na rin yan one time sa isang show noon nung ako ay artista pa lang. Ay, hindi, joke lang. Joke. Basta, ano yan, sobrang approachable na tao at yun, sa pagiging komedyante ni Luis Manzano. Pero etong ginawa ni Vilma Santos, itong sinabi niya na ngayon ay tinatanggi niya na. Sobrang nakakawalang gana. Alam naman namin Gob, na nadadawit ang asawa mo sa controversial ngayon at kagustuhan din naman ng asawa mo yun. Hindi naman kayo titirahin ng mga nasa baba katulad namin na tinutukoy nyo kung wala kaming nakikita sa inyo. 'Di ba? So bakit kailangan kayong magreklamo sa mga hinanaing namin? 'Di ba? Bago kayo tumakbo, palagi niyo sinasabi na kayo ang masasandalan. Kayo ang sandalan ng taong bayan. Asan na yung mga pangako nyong yun? Putay na, tas ngayon mamata-matahin nyo kami na kaya lang namin kayo tinitira kasi nasa taas kayo. Fuck you kayong lahat. Fuck you kayong lahat. Kung kayong mga congressman ang tingin nyo nasa taas kayo at kaming mga bumoto sa inyo na kung hindi dahil sa amin, wala kayo dyan sa mga posisyon nyo, fuck you kayong lahat. Tangina nyo. Utangina, ang baba ng tingin nyo sa amin. Kami nga naghalal sa inyo eh. Kami nga ang kami nga ang dahilan kung bakit nandyan kayo ngayon eh. Putangina kasi, ba't ba kasi nagkaroon ng mga congressman? Para ba saan niyang hayop na yan? Putangina, mabibilang mo na lang sa kamay mo yung dyan eh. Yung matitino dyan sa Congress, bilang mo na lang sa kamay mo. Tapos ngayon, sasabihin ni Vilma Santos na inedit lang daw yung video. Yan ang hirap sa inyo eh. Wala kayong paninindigan sa lahat ng pangako nyo. Putay na, inano nyo kami. Lagi nyo kaming pinapaasa. Kaya ako, pag ako naging presidente ng Pilipinas, wow. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, yung Congress, tatanggalin ko yung hayop na yan eh. Wala namang silbi yan eh. Anong silbi ng Congress? Aber, tanong ko nga kayo. Diyan nagsisimula. Hanggat may Congress, diyan hindi mawawala ang nakawan sa lipunan. Lalo't bulok pa yung sistema ng leader. Diba? Na walang kinakatakutan. Hindi natatakot ang Congress ngayon dahil walang kwenta yung leader. Kaya itong mga to, grabe itong magmataas, grabe mangmata sa mga ordinaryong Pilipino dahil nga nasa kapangyarihan sila. Putay na, paano pag naging mga presidente pa yung mga yan? Maging mga senador. Di mas lalong kagrabe ang ugali ng mga yan. Grabe, no? Kaya doon sila tinitira kasi nasa taas sila at nasa baba kami. Tapos sasabihin, edited lang daw yun. Gago ang puta. Langas ng tama mo, te. O, eto. Yusek Claire Castro magmumukhang umanong tanga. Ikinakalungkot kung sabihin ngunit magmumukha siyang tanga dahil si Sec Vince Dizon, ATBP or sa DPWH pati ang ilang mga kongreso ang magkukumpirma sa pagiging tunay ng mga file ng aking mga ina-upload. Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. So ibig sabihin, kine-question ni Auntie Claire yung mga files na hawak ni Libiste. Puta, Auntie Claire, hindi trabaho ng palasyo yan. Gagawa ba? Hindi trabaho ng palasyo yan, huy. Ano ka?
Taka na mana-mana lang talaga to. Kung si Marcos Jr. pati yung sa SS in-update. Ikaw naman lahat ng issue sa Pilipinas pinapakailaman mo. Alaklan timang to. Buwisit ang puta. Oh, magmumukha ka palang tanga eh. Eh naku, magandang laban to. Magtatalak to si Auntie Claire. Hindi, Auntie Claire, ganito na lang. Labanan mo lang ng debate si Attorney Rowena Guanzon para mapatunayan mo sa amin na talagang tama ang mga sinasabi mo. Dali, balingkera versus sa matalinong biradora. Yan. Diba? The attorney palingkera versus attorney baradora. O yan ha. Punta na, ewan ko na lang kung di ka mga mote kay Attorney Rowena Guanzon. Baka abutin ka ng siyam-siyam dun. Siyam-siyam na nga utak mo, siyam-siyam pa nga abutin mo dun. Wala pa nga, hindi mo pa nga nakikita. Tsaka hindi trabaho ng isang yusik yan na magbigay ng opinion sa issue ng iba. Hindi trabaho niya yan. Anak ng timang ka. Sa bagay, wala kasing ito naman kasi si Marcos eh. Bigyan mo naman kasi ng trabaho si Auntie Claire. Kung saan tuloy pumapasok na issue. Eh wala siyang mai-report. Wala siyang mai-report kung ano yung nagawa ni Pangulong Marcos. Kung anong nagawa ni Marcos Jr. Kung anong mga natapos na. Wala siyang ma-report. Yan tuloy, nag-ano na lang siya, nangihimasok na lang siya sa issue na hindi niya naman dapat pangimasukan. Ulul. Ito pa oh. Retired B. General Rolando De Leon. BBM, hindi pa ba tinatablan ang mukha mo niyan? Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Sakit, no? Alam mo, General, sir, hindi na yan. Hindi na tinatablan yan. Yung ikaw nga lang eh, sabihan kang adik ng isang tao. Sinabihan kang adik ni Pangulong Duterte. So anong iisipin mong feedback sa'yo nun? Dapat patunayan mo yun, di ba? Dapat supalpalin mo yun, di ba? Hindi niya ginawa. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya dahil totoo. Hindi siya nagpa-hair follicle test dahil alam niyang malalaman ng taong bayan yung pagiging adik niya. Dun pa lang eh, hindi na siya nahiya. Eto pa isa. Sinabi ng mismong kapatid niya na adik siya. Pero hindi pa rin siya nahiya. Hindi niya pa nga nagawang magpa-hair follicle test kahit mga anak niya hindi niya makumbinse. Kahit asawa niya hindi niya makumbinse. Kapatid niya na mismo ang nagsabing adik silang magpamilya. Diba? Hindi siya tinablan ng hiya nun. Sa harap ng ilang libong tao sinabi yun. Hindi lang ilang milyong Pilipino ang nakaalam nun. 'Di ba? Live nang sinabi yun. Hindi siya nahiya. Sa halip sinabi niya hindi niya daw kapatid yung napanood niya sa TV. 'Di ba? Excuse me. Kaya tapos ngayon sasabihan mo na hindi ba tinatablan ng hiya etong si Marcos, hindi na yan. Wala na nga eh, wala na. Lusaw na ang otak nga ni. Nakakasyabo. Kaya wala na otak. Wala na otak, wala na hiya. Utang na eh. Eto pa isa. Kung may respeto ka sa sarili mo, kung kailan haharap ka sa bata, tsaka ka babatak. Oh, yung video na sinabi niya, yung humarap siya sa mga bata na, "Hello boys and girls." 'Di ba? Gumaganon. So ibig sabihin, bumatak muna bago humarap sa mga bata. Doon nga hindi siya nahihiya, yung galong-ganon niya. Hindi, alam niyo hindi mannerism yun. Iyon na side effect ng mga adik. Meron pa nga niyan yung gumaganon yung mata. Tapos yung maganon-ganon, no? Yan. Mga side effect ng mga adik. Ang dami ko na rin nakikita niyan. Kaya yung mga loyalistang tanga dyan, sasabihin nila side effect daw. Side effect, mannerism lang daw yun. Putang yan ang mannerism niya ng sagwa. Gaganon.
Tapos gaganon bigla ng mata. Mannerism, putang ina. Kaya ako sir, itong sinasabi mo, hindi na yan tinatablan. Sobrang kapal na ng mukha niya ni Marcos. Tignan nyo. Tignan mo ang nangyayari. Kung ako may hiya ako, aalis na ako sa pwesto. 3% minus pa. Ang inang yan. Diba? 3% na lang. May minus pa. So, ang ibig sabihin ng 3% na may minus pa, 0. Yan ang ibig sabihin yan, 0 na yan. Nahiya lang yung survey na yan, kaya nilagyan ng 3%. Pero sa madaling salita, yan ay 0. Butaw na yan. Itlog yan, itlog. Kaya hindi na yan tinatablan ng hiyayang kupal na yan. Ito rin isa, hindi na rin tinatablan ng hiya. Nasa na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. Putang ina, eto na. Nagkakabistuhan na talaga. So ibig sabihin, inutusan or sabihin na natin inutusan na ibigay kay Congressman Libiste ang files ni Vince Dizon. Pero si Vince Dizon hindi niya ibinigay kay Libiste. So ibig sabihin, kaya pala ganito na magsalita din si Vince Dizon, biglang nag-iba na rin ang ihip ng tumbong nito. So ibig sabihin, isa na rin pala talaga ito sa lihitimong puppet ni Marcos Jr. Okay, gets ko na ngayon. Maliwanag pa sa putang inang araw ni Marcos. Sorry, nagmumura na naman ako. Binabawasan ko na nga yan eh. Ayoko na nga talaga magmura sa totoo lang. Pero alam ko naman din na gustong-gusto nyo nang magmura kay Marcos na ako na lang ginagawa yung ginagawa yung pamamagitan para makapagmura sa kanya. Pero ayoko talaga magmura guys eh. Kaso nakakamura na eh. Nakakamura na eh. Lalo na to oh. Makita mo pa lang yung mukha, kamura-mura na eh. Yung sabi nito, totoo ba? Sinabi to ni BP Sara? Taas ko nga. Wait lang ha. Walang nakalagay eh. Oy, sinabi ba talaga to ni BP Sara? Comment nyo nga dyan sa comment section. Babasahin natin mamaya. Chucky, mas kamukha raw ni Yusek Castro. Ay! Umamin ng sari... okay. Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Ng sari-sariang reaksyon online ang pahayag ni PCSO Yusek Attorney Claire Castro matapos niyang ihambing si BP Sara sa manikang si Chucky. Ngunit ayon sa mga komento, putang ina kayari ka dito. Sa social media, mas nakikita raw nila ang pagkahawig ni Castro kay Chucky. Putang ina Claire, antingin mo sa sarili mong ganda-ganda mo. Gago, nakita kita ng personal, tsurarat ka. Pasalamat ka, pumuti ka. Kung hindi ka pumuti, gago, mukha kang lalaki. Hindi nga ata ako titigasan sa'yo eh. Sorry sa words Paitimin nyo si Auntie Claire, tingnan nyo. Baka mas maganda pa si Nancy Binay dyan. Sorry. Racism ka dyan. Sorry. Hindi totoo.
Tapos Auntie Claire, may gana kang manglait kay BP. Si BP Sara pa. Putang ina, Pilipina, foreigner yung gago. Wala na to si Auntie Claire. May sapak na din to sa utak. Kaya talagang match na match siya na mapabilang sa mga puppet ni Marcos kasi pare-pareha silang lahat. So ibig sabihin, si Auntie Claire ang nagsabing mukhang Chucky daw si BP Sara. Kaso nag-backfire. Imbis na kay BP sumang-ayon ng netizen na sa sinabi niya, putang ina siya pa yung dinumog. Hindi, alam mo, Ate Claire, may isa ka pang kamuka. Yung mga killer sa wrong turn. Tayo na, mas maganda pa nga sa'yo yung Chucky na babae. May mas utak pa sa'yo yun. Tayo na to si Auntie Claire, lakas ng loob, no? Adik ka na rin ba? Kawawa. O, ito pang isa. ito, nung nakaraan, biglang nagngangawa tong bayot na to. O, sabi niya, sa Davao City, ang tao ang lumalapit at pumipila sa mga politiko. Sa Pasig at Naga, ang politiko at gobyerno ang lumalapit at bumababa sa tao. See the difference. Ang lalim. Ang lalim ng ng analysis. Sobrang lalim, no? Yung tipong kailangan mong sa isang araw may banat ka kahit walang kwenta. Halatang mga binabayaran eh. O eto yung sagot sa kanya ni Datu Bawan Tagyenod. Eto basahin natin. Hoy, gunggong! Yan tuloy, nagunggong ka. Sa Davao, dalawa ang paraan. Maghatid ng truck na pamasko sa mga barangay, lalo na sa mga katutubo, at meron din pamasko sa Taal. Pero hindi ang pamasko ang mahalaga sa Davaoenyo, kundi ang i-greet ang pamilyang Duterte sa Pasko. Puta na, pahiya guys. Pahiya si Bading. Kawawa naman to si Juding, oh. Ay, diba naghahamon to ng debate? Gusto mo dalawa na lang tayo? Gusto mo sabunutan din tayo? Nag-trending to dati. Siya ba yung nag-trending dati? Etong si tangina, sayang yung pangalan, no? Si Jesus Palsis. Shoutout po sa hindi, ito po tanong ko lang po doon sa magulang ni Jesus Palsis. Hindi po ba kayo nagsisisi na pinangalan nyo sa kanya? Dapat Jess na lang eh. Nagkakalat na po yung anak nyo. Bukod sa nagkakalat ng kabaklaan, nagkakalat din ng katangahan. See the difference. Tanginang yan. Ang lalim ng analysis niya. Sobrang lalim mo. Sobrang lalim ng analysis niya. Pinagtatawanan ka na lang ngayon. Putang na, attorney versus pangkaraniwang tao, basag. Yan ang mahirap sa mga tao nagtatali-talinuhan. Pag hindi nyo kayang arukin, pag wala kayong magandang analysis or sinasabing mga wala kayong magandang sasabihin, tikom nyo bibig nyo. O tignan nyo, ordinaryong Pilipino na lang mangbabasag sa inyo. Partida, attorney ka pa. Tanginang yan. Paano mga nakapasa ng bar exam to? Di, nagtataka na ako. Ilan yan sila? Si Contis, si Claire, siya. Meron pang isa eh. Na attorney eh. Si Chel Jokno, attorney ba yun? Isa pa yun. Tapos
Oh, yun, yung si Chel Jokno, 'di ba? Paano mga nakapasa sa bar exam 'yan? Tsaka hindi naman big deal. Ito para sa akin, hindi big deal sa taong bayan kung ang tao ba ang lalapit. Tao ba yung pipila or yung mga politiko yung lalapit sa mga kabahayan. Hindi naman big deal yun. Ang pinakamahalaga dyan, may ibinibigay. Yun yung pinakamahalaga doon. Hindi mahalaga yung pumila ba, pinapila ba, at maayos yung ibinibigay. Tanginang yung, pati ba naman yung sa mga regalo sa natrak-trak sa Davao, nasisilip nyo pa rin? Palibasa, hindi kayang gawin ni Marcos yan, no? Si the different ang puta, tulonggis. Bakla na, boba pa. Ano ba yan? Nakakalungkot. So dito na nga tayo sa isang picture na kumakalat ngayon sa social media. Ito sa kuha sa CCTV kay Yusek Cabral. Ito kasi, ito yung kanyang suot nung namatay siya. Tapos dito iba pala yung kanyang suot. Parang tsinelas na sinuotan ng medyas. At ibang-iba rito. Ngayon nga, ayun nga yung sinasabi ng parang hindi masyadong kapanipaniwala na talaga. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung diferensya niya, no? Mamaya papakita ko sa inyo. At ito nga yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko makakaapekto ito sa mental wellness ng mga yusek at mga sekretary. Dahil yung kapartner ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. So, sa madaling salita, Sa PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Kaya mahal na mahal ko tong taon to. Lakas din ang galing ding mangupal no? Kupal ka, Bibi Sara? Ang galing din no? Di totoo to Kung tayo na, dalawa lang papatunguhan nila. Makulong sila or mahulog sa bangin. Ang lakas ni Bibi Sara, no? Biruin mo, lang to basic na salita pero maraming kahulugan. Kaya minsan hindi maarok minsan ng mga dilawan, mga pinklawan to Yung mga sinasabi ni BP Sara kasi tawag dito, masyadong malalim at hindi nila alam yung double meaning. Kaya kayo, yung mga yusek dyan, mga sekretary, dalawa lang patutunguhan nyo. Magpanggap na patay na. Magtago o makulong. Kaya dapat mag-ano kayo maghanda-handa kayo. At malawak-lawak naman ng binggit At may mga ibang lugar din dyan, may mga matataas na bangin. Sa iba naman, wag naman sa binggit. Baka sabihin naman bakit doon na lang lagi? Hindi pa nga naaayos yung kay Cabral doon tapos susunod na naman agad kayo. So yun, dito tayo sa sinabi ni Aiko Melendez kay BP Sara Duterte. Ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdaanan ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. True yan, totoo yan.
Kaya nga may tuturing na the one of strongest woman netong si Vice President Sara Duterte. Kasi biruin nyo ang dami talaga. Solid, grabe yung at nagtutulong-tulong ang lahat para lang mapabagsak siya. Pero ang kinaganda rito, matatag. Ito talaga ang may kita nyong leader na pwede talaga, nakarapat dapat na maging leader. Yung mga ganito, matatag, matapang, hindi pinapanghinaan ng loob, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan. Kaya Vice President Sara Duterte, sana sa darating na 2028 election, wag na sanang magbago ang isip mo pa. Dahil ikaw na talaga ang pinupusuan ng taong bayan na maging susunod na leader ng bansang Pilipinas, at kailangan ka namin dahil napakalaking kawalan nung napalitan ng iyong ama sa panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Napakalaking kawalan po sa bawat Pilipino, kaya kailangan namin na maibalik yun, yung katulad ng pamumuno ng tatay mo. Totoo itong sinasabi ni Aiko Melendez, biruin mo, ang dami, no? Simula umpisa hanggang matapos, hanggang sa, di ba? May confidential fund, tapos may mga bago na naman ngayon, may DPW links na naman project 2020. Kaya may mga ganyan na naman sila na pakulo ngayon kay Vice President Sara Duterte, na sobrang nakakatawan na nga lang talaga, na sabi ko po tayo na para lang gusto na naman nila ilihis yung gusto na naman ilihis nila yung issue kay Vice President Sara Duterte para doon na naman matuon ng atensyon ng mga Pilipino. At yun ang kinaganda sa mga kapwa natin Pilipino, na hindi na sila basta-basang naniniwala sa mga ka-fake news ng mga hindot. Sorry. Okay, ito yung video. Panoorin natin. Yung video ni Yusek Cabral kung saan ay the last piece of the puzzle. Oo, grabe to The last piece of the puzzle, Cabral's fake death. Nabisto na kung sino ang pinoprotektahan. Ako po, panoorin natin to. Ito na ang sa tingin ko. Shoutout kay Jojo de Guzman magsosolve sa puzzle dito sa di umano ay pagkamatay or pagpapakamatay nitong si Cabral. Ito na yung the last piece of the story. Kasi kailangan bumalik nitong si mamang driver sa hotel para kunwari ay hanapin ang kanyang boss. Ang nakapagtataka, of course, pumunta ka sa hotel, hinahanap mo yung boss mo. Pero common sense, sabay kayong lumabas. Ngayon, ito, ayan, ano ang dapat niyang gawin? Hindi ho ba ay balikan yung CCTV? Well, of course, hindi naman ganun kadali balikan ng CCTV kasi kailangan pa may permission yan from the head. So, yeah, let's say merong reported na may nawawala, ganun. Hindi natin alam kung sino anong ginagawa dito or tumatawag ba o ano. Pero common sense naman, no? Pupunta ka sa reception, tatanungin mo yung kasama mo kung nasaan, sabay naman kayong lumabas. Ngayon, dito pa lang sa time ng reporting na ito, about 5 to 6 p.m. At may nag-report, tinatanong, ayan, tumawag pala siya, may call pala yan. Dito pa lang, upon reporting, di ba dapat alerted na yan? Alerted na ang vicinity na merong nawawala. Tapos, naka-ready na dapat yan na balikan nila yung... Tsaka dito, ang tanong pa dito, bakit sa hotel ka kagad pupunta? Diba? Alam ko kung bakit ginawa to, para magkaroon ng record. Setup na nga talaga to magkaroon ng record na hinahanap niya. Yung parang masabing hinahanap niya amo niya. Record ng CCTV. Although hindi naman dito rin check kasi may kanya-kanyang room, may separate na room ang monitoring ng CCTV. Pero ito kasi, no, yung pagpunta kasi ng driver diyan,
kasama kasi yun sa story. Kasi kung hindi siya pupunta dyan, walang magkukumpleto ng kanilang istorya. Which is nakita naman Natumbok natin. mo, diba, nung Jojo de pinag-interview. Guzman. Nung in-interview, maalala ninyo yung in-interview siya. Kung saan nagduda tayo, tinanong natin, oh, bakit hindi nila ipakita yung hotel entry, yung booking sa hotel, yung pinag-check-inan? Oh, 'di ba? So, magtaka ka na meron na silang record ng hotel, yung entry ng hotel, yung pagpunta nila sa hotel, doon sa room, yung paglabas, at yung pagbalik. Kasi, alam nila, basically, natatanungin natin yon. Tinanong din natin na bakit hindi sila mag-interview doon sa mga nandoon, taga roon na malapit doon. Kaya lumabas ito. Ito, talagang Sinanay, no? nitong si Mamang Driver na tumambay banda dyan. Pero hindi naman siya nagpagasolina, di ba? Tumambay lang siya dyan para may masabing, oo, dumaan yan dito. Oo, nakita namin sila dyan. Tumambay yung dalawang yan dyan. Alam nyo, kahit yung sa dashcam, duda din ako dun eh. Duda ako dun sa dashcam na parang setup. Kasi, nung sinabi nila na may mga dashcam daw, i-report daw sa kanila. Puta na, kinabukasan meron na agad ng report eh. Unang-una, kung ang driver na dadaan sa Benguet eh, lahat yan ay naka-dashcam. Ilang oras yun bago mahanap yung video na yun? Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Yun, isa rin yun eh, na nagdududa ako dun sa dashcam na yun. Kasi kailangan yan kasi ang basically natatanungin ng taong bayan. And true enough, lumabas ang mga kagaya nitong interviews. Dito nga yung selfie na ito. Ito, yan, isa pa yan. Isa pa tong selfie na to, na talagang matatawag na kahinahinala. Diba? Nag-selfie para may patunay na iniwanan si amo niya. Ay, nako. So, ayon sa kwento nitong si driver, ay 3 p.m. Pero, yung mga witness doon, sabi nila alas AM. 10 ng umaga. So, kung titignan natin, wala talagang nangyaring balikan dito. Kasi, iisang tagpo lang yung selfie nito, Tama. yung pagtambay nila doon, yun ay nung sinita. Kailangan yung kwento doon sa sinita. Pero ito, once lang ito at wala nang balikan. Kasi kung titignan ninyo, wala naman na yung time ng, kasi morning pa lang bumiyahin na sila, 10 napadaan sila doon, ayon doon sa kwento ng mga witnesses, di ba? Ito kasi gusto lang nilang mag-selfie dito, ipalabas na tumambay nga siya dito. Pero walang mga series of pictures, no? Yung selfie ng umaga. Di ba kasi tumambay sila ng umaga doon, pinaalis ng pulis. De, tsaka ito bakit walang CCTV na makuhanan sa bandang Benguet? Yung pag-alis ng driver dyan sa kay Cabral at yung pagbalik. Doon kasi malalaman yun eh. Na baka umalis lang, tapos sinet up yung oras. Ganitong oras ka bumalik ha. Tapos hanapin mo na ako. Una mo akong puntahan sa hotel. Kung saan tayo nagbembangan. Ay, sorry. Nagbembangan talaga. Diba? Doon. Ganun dapat. Hanggang ngayon, wala tayong makitang CCTV na kuha ng posible naman na hindi nila mahanap yan. Napakalaking balita nito, diba? Ngayon, meron bang mga larawan or litrato in the morning at yung larawan in the afternoon? Let's say sabihin na natin in the morning nag-selfie or in the afternoon nag-selfie or in the morning maybe pinicturan or binidyo lang si Cabral. Yung mga ganun ba yung dalawang magkakaiba at magkahiwalay na photos sa phone nitong si
Hernandez. Kasi kung wala at iisang picture lang ito, iisang time frame, pwede nila tignan ito sa cellphone ni Hernandez, yung mga picture, photos doon sa camera shots nitong si Hernandez. Kasi doon natin makikita kung talaga nga ba na bumalik sila dyan or nag-selfie lang sila ng umaga tapos ipapalabas nila na ito ay 3 p.m. in the Wala nga daw foul play. Sabi nung asawa. Wala nga daw foul play. Wala. Walang foul play. Oo. At yun nga din, tama si Jojo, dapat halungkatin din or imbestigahan yung phone nitong driver na to. Malay nyo, nandun sa usapan nila yung mga gagawin nilang script dyan sa gagawin nila, di ba? Ngayon, sa totoo lang, nung mga una, na napapaisip ako na sobrang depressed ni Cabral, kaya nagpakamatay siya. Habang tumatagal, lumilinaw na parang, alam mo yun, na hindi talaga si Cabral yung namatay doon. Ako po, may may takot po ako sa, hindi naman totaling phobia. Pero ako may takot sa sobrang taas. Kung ako man, kasi si Yussi Cabral may takot siya sa taas eh. May mga takot siya sa mga matataas na lugar. Sino ba naman yung uupo ng matagalan sa kinakatakutan mo? 'Di ba? Sinong tangang gagawa nun? Halimbawa, may phobia ka sa dilim. Bakit kailangan mo pumunta sa dilim? Para pahirapan mo yung sarili mo. Masaklap pa dito doon sa kinamatayan, hindi man lang, alam nyo kasi kapag may mga namamatay, diba, parang may ginuguhitan ng choke. Una-una doon, wala eh. Walang nangyaring ganun. Tapos parang naging tourist spot pa nga ngayon eh. Dinadaan-daanan pa ng mga tao at binablog pa kung saan daw banda tumalon si Yussi Cabral. So dito, alam nyo, habang tumatagal, parang nakikita natin na may may palyado dito sa pagkamatay ni Yussi Cabral. At syempre, eto nga, may dito, may balita mapatungkol dyan. So, panoorin natin. Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at files hawak na pala ni Boying. Undersecretary Catalina Cabral na sisiyasatin kaugnay sa mga sinurakot na proyekto kontra baha. Ayan na. Inimbestigahan din kaugnay sa pagkamatay niya ang mga kuha sa kanya sa hotel bago nahulog mula sa Cannon Road. Lumabas na positibo sa antidepressant si Cabral noong pumanaw siya. Positibo na naman sa droga eh. Sino yan? And the fingerprints si Utol. Si Utol Remulla pala. match. All the biometric features Ano naman to? Mga to? show that it is her. With great degree of certainty. Para sa DILG, walang dudang si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang babaeng nahulog sa bangin sa Cannon Road noong December 18. Sabi pa ng PNP, batay sa laboratory tests, nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. May nakuha pang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. Ayan, drug na naman. Type or self-protection. While the medications, we secure that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ilang oras bago siya nakita patay, nakunan siya ng CCTV ng Ayon Hotel sa Baguio City. Okay. Mula sa mag-isang paglalakad niya sa driveway ng hotel, mag-aalauna ng hapon. Pagdating ng SUV niyang pinaandar ng driver na si Ricardo Hernandez matapos ang 5 minuto. Pag-check-in ng dalawa sa hotel hanggang pagtungtong sa 4th floor. Doon, hinatid ni Hernandez si Cabral sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon. Bago ang pagpasok ng driver sa sariling silid, 1:20 ng hapon. 2:47 ng hapon, kinatok ni Cabral ang silid ng driver. Pumasok doon
Nagbembangan. Ay, At sabay sorry. sila lumabas hanggang Ay, patay! parehong umalis ng hotel. Tapos na. Oh, tapos. Sa puntong yon, hinihinalang dumiretso sila sa Cannon Road bago mag alas 3 ng hapon. Okay. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver ng hotel pasado alas 5 ng hapon at muli niyang pag-alis pasado alas 6 ng gabi bago mag-report sa Baguio Hindi na Police. nakunan. Ba't wala bang mga CCTV dyan? Wala bang mga CCTV dyan? Kalukuhan, di ba? Eksklusibong nakuna ng GMA Integrated News Oh. ang nilalaman ng mga CCTV. Oh. Pero ang iba ay hindi ipinakita dahil iniimbestigahan ng NBI at PNP. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakitang patay si Cabral ay malapit sa isang overpriced rock netting project. Naku, yun na naman. base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. It is usual in jump Utang na, dami nang cases, lumabas of na ano suicide nila. attempts when they jump. Tanga na, DILG na, investigador pa. Sana all. They take off their shoes. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Oh, aba, Base sa jump mga ebidensya, suicide. sabi ni Rimulya, Okay. pwede nang i-rule out ang foul play at absuelto na raw ang driver ni Cabral. Ay, absuelto na! Absuelto na ang driver ni Cabral. Oh, sabi niya, baka madulas pa to eh. Baka magkamali pa na ng salita sa script eh. Wag natin si asawa ni Cabral. Delicage. Pero kailangan pang masuri ang nilalaman ng cellphone ng dating opisyal. Para makuha ito, nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte. Ang gagawin doon sa baso? Hawak na ng ombudsman ang mga computer at files si Cabral sa bisa ng subpoena ng DPWH kaugnay sa investigasyon sa mga kinurakot na flood control project. Sabi ng Assistant Ombudsman Miko Clavano, selyado ang CPU at mga file hanggat di sumasalang sa digital forensic examination. Kasama rito ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa mga lipas na 10 taon. Bago mamatay si Cabral, may So ibig sabihin, hindi nyo gagawan pala ng paraan niya kung hindi namatay si Cabral. Hindi nyo yan kahalong katin, no? Ang galing. turo niya raw sana ang mga dawit na mababatas. Lalo't lumabas sa magdinig dati sa Senado na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung may proyekto silang naisipasok sa national budget. Okay. Sinasabing si Cabral umano ang namahala sa pamamahagi ng allocable funds. Si Cabral naman ang panibagong mastermind. Podong inilalaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kopya na raw ng tinaguriang Cabral Files si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. Pero tanong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, bakit hindi raw ito agad isinapubliko? Palagpan ni Ridon. Dapat nga una mong tanongin bakit hindi kinuha agad yung mga files kay Cabral eh. Dapat ang unang kumuha noon sila Marcos, di ba? O kahit hindi si Marcos, kahit ang DILG o kaya ang ombudsman, kung sakop pa ba ng ombudsman yung ganong gawain. Di ba? Pati siya, idinawit daw ni Leviste. Super sinungaling. Super sinungaling, fuck you. Ayoko nang panoorin to si Kokay. Childhood ko si Kokay pero nainis ako dito kay pangalawang Kokay natin. Nako! So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo ho dito na etong fake death nga naman, fake death daw ang pagkamatay. Fake daw ang pagkamatay ni Yusek Cabral. At dito nga sa mensahe ni Aiko Melendez, i-comment nyo lang po dyan. Excuse me. I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy, at sa ating lahat ng mga viewers sa patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, sa pamilyang Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa aming mga Banateros Brothers. So yung maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
Merry Christmas and Happy New Year. Ho, 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 ho. Uy, lumabas ka na, tagal mo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros